mga pamangkin! This is Tita Kim and welcome to my YouTube channel. Ngayon, mapapakinggan ninyo ang isa sa mga storya mula sa Dear Tita Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy! Ano pangalan mo, kuya? Ako nga pala si LJ. 33 na po ako, taga Las Piñas. About sa, hindi ko pa masabi kung ex ko na or may anak kami eh. Okay. Actually, may anak kami. Ilang taon na yung anak ninyo? Halos kakaisang taon pa lang, last January. So, ilang taon na kayo ng jowa mo na yan? Jowa ba o asawa? O live-in partner? Nag-live-in kami eh, nag-live-in kami. Pero hindi kayo kasal? Hindi. Okay, hindi so live-in partner kayo. So, ilang taon kayo uli? 35 na siya, then 33 ako. 2 years na kami nagsasama. 2 years nagsama, na kayo? Pero hindi ganun lagi eh. Ha? So, tuwing lagi linggo lang? Hindi naman. Actually, explain mo sa amin yung live-in partner kayo pero hindi lagi. May schedule lang. Paano yon? Hindi. Pag may konti kasi kaming napagtalunan, lagi kasi siyang naalis. So lagi siya na-walk out kapag halimbawang may pinagtatalunan kayo. Opo. Okay, so ngayon, ano nang problema mo? So, the time kasi actually nagtatrabaho siya sa isang company. Last October, so pinaalis ko na siya doon. Okay. Ba't mo pinapaalis? Nagtatrabaho naman eh. Tingin kasi Tita Kim. Oh. Then, gusto ko kasi buo kaming tatlo. So, may trabaho din naman ako. Maayos din naman trabaho ko. So, kaya ko naman. Then, ayun nga. So, nangako siya. Mag-birthday ako October. Hindi natuloy. Okay. So, lumabas siya January. Mga January 15. January? Ano ibig sabihin na lumabas siya? Lumabas saan? Stay in kasi siya sa trabaho, nasa isang photo company. Okay. Stay in siya sa isang trabaho. Ngayon, lumabas siya sa kanyang kumpanya noong January. O ngayon, anong problema doon? Yes, na siya. Actually, Tita Kim, last year, nagugulan na din ako eh. Mahal ko naman siya. Mahal ko talaga yan. Kasi kahit nag-aaway kami, hindi ako lumiko. Hindi ako naghanap ng iba. Kumbaga, gusto kong makita sa kanya kasi parang ganun yung past relation niya. Parang ganun din ako. So, may anak pa kami. Babae pa yung anak namin. So, ayokong mangyari na ganun na hindi kasama yung pamilya. Hindi namin kasama yung anak ko. Hindi kami magkakasama. Teka lang so bakit hindi kayo magkakasama? Ibig sabihin, hindi kayo magkakasama kasi busy kayong dalawa sa trabaho. Ganun ba yon? Hindi, Tita Kim. Anong nangyari ba? Stay in siya doon. Yung anak ko kasi kinuha niya. So, hindi kasi pwede pa sa akin yung anak ko, di ba? Meron tayong regulasyon. So, ibig sabihin habang nagtatrabaho siya sa stay in niya, sinama niya yung anak ninyo? No. Dinala niya sa iba. Saan niya dinala? Dati, pinaalagaan niya. So, hindi mo kasama, hindi niya rin kasama ng iba. Oo. So, hiwa-hiwalay nga kayong tatlo, ganon. Yes. Okay, tapos ngayon, anong naging problema doon? Pinaalis ko na siya ngayon sa trabaho. So, tapos? Ang gusto nangyari, nakakapagtrabaho naman ako ng ayos na kayo. Nakakasuporta naman ako. Nakakabili naman kami ng pangangailangan nila. Pagkain nila. Pambayad sa bahay, lahat. Actually, Tita Kim, masakit sa akin kasi parang na lang nagawa siya ng way na umalis. Na ibig sabihin, nakagawa ako ng kasalanan kasi the last time itong huli, medyo nagkasakitan kami. So, ako naman naiwas naman ako kada kami magtatalo kasi ayoko nang lumala. Teka lang, bakit kayo nagkasakitan? Hindi naman kayo nagkakasakitan ng trip-trip lang, may dahilan yon. Actually, Tita rin, last year ganun din kami. Alam mo yung umaasa ako sa mga sinasabi niya, para sa akin, nangangako naman siya. Kaso, kadalasan walang natutupad. Tulad ng, kasi gusto ko makuha kung ano bang bukod, or ano yung pinakaugat ng pinag-aawayan ninyo. Ano bang pinag-aawayan ninyo at nagsasakitan kayo? Alam mo, Tita Kim, napaka-overthink niya. So, grabe siya mag-overthink. O, ano pa? Yes, sorry.
Bakit siya nag-overthink? Baka naman kasi binibigyan mo ng dahilan para mag-overthink, di ba? Wala, Tita Kim. Nagtatrabaho ako. Ako nga dapat ang nag-overthink, Tita Kim eh. Kasi mas madalas kami hindi magkasama, mas madalas siyang naalis. Sa konting pagtatalo ba namin, kailangan mo ba natin tumawag sa kaibigan at magpasundo ka? Alam mo yung English. So, ibig mo sabihin, tuwing may hindi kayo pagkakaunawaan, tuwing may nangyaring hindi maganda, nagpapasundo agad siya isa kaibigan niya. Kumbaga, ang way niya para i-comfort yung sarili niya ay magpa-comfort sa iba, ganon. Parang, ayokong isipin na gano'n, Tita Kim, kasi masakit sa akin yun eh. Na dapat ako, pero parang gano'n eh. So, ibig sabihin, parang imbis na ayusin nyo na dalawa lang kayo, ang ginagawa niya, tinatakasan niya yung mga arguments ninyo, mga pag-aaway ninyo. Yes. Oo, yun, Tita Kim. So, pinapaliwanag ko rin naman sa kanya na huwag ganon. Di ba? Oo. Kasi hindi naman tayo makakaresolve ng problema. Lagi ka na lang aalis. Hindi naman pwede ang ganon. Yes. At saka, Tita Kim, ito pa yung masakit sa akin, birthday niya last year. So, last year pa yan, ha? ito pa. Marami ako nasama ng loob na hindi ako makapagsalita sa kanya kasi ang dating sa kanya nanunumbat ako. Okay. Alam mo yun, pag ako ba nagsalita ng sama ng loob sa'yo, ibig sabihin na may panunumbat na ba ako? Hindi pa pwedeng gusto ko lang na makilala mo ako. So, ibig sabihin, hindi, ganito na lang, sa madaling salita, hindi mo maintindihan yung live-in partner mo kasi parang hindi niya matolerate o hindi niya makaya yung mga arguments na meron kayo. Parang ganun eh. Andalas, Tita Kim, andalas. Ikaw, teka lang, tatanungin lang kita, ikaw ba ay nang bababae, nag-cheat? Hindi, wala na, Tita Kim, wala na. Wala naman. So, wala ka namang ginagawang masama. Kasi baka naman, kaya naman ganun yung babae kasi may ginagawa ka namang kababalaghan. Wala, Tita Kim. Actually, marehas babae ang anak ko, Tita Kim. Bago maging kami, wala talaga akong nakarelasyon. Almost 1 year, 2 years may wala akong nakarelasyon. Inayos ko yung sarili ko. Kasi the last time na ang karelasyon ko is talagang medyo may edad na, actually 40 na nga eh. Sabi ko nga sa sarili ko, maging totoo lang to sa akin kahit di na ako magkaanak. May anak na ako eh, okay lang sa akin. May anak din naman siya eh. Okay na ako dun eh. Basta, maayos ba? Yung hindi ba, walang maayos kami, di ba? Okay, so ngayon, ano na sitwasyon ninyo? To make this long story short, ano na kayo ngayon? Tita Kim, hindi kami nag-uusap eh. Pero, nagme-message ako sa kanya. Halos binalak niya ako. Hindi kayo nag-uusap? So, ilang taon na kayo or ilang buwan na kayong hindi nag-uusap? Itong months na. 1.5 na eh. 1.5 months na kayong hindi nag-uusap. So, matagal-tagal na rin yun, no? Ito na yun. Alam mo yung huling-huli na sinabi ko. Alam mo pa kasi pag-iiwas ako, lalabas ako, kahit nagpapahangin lang ako. Alam mo yun, yung mag-iisipan na ako ng hindi maganda, bumalik ako, imbis na kalmado na, malala. Hindi alis na naman ako. Hindi naman ako lalayo. Babalik ulit ako. Imbis na maayos, lalong malala. So parang hindi na kayo nagkakaintindihan, ganon. At saka ito pa, the last time dito kayo, masabi ko lang. Sige, sabihin mo. May usapan kami na maaga siya uuwi kasi siya magluluto. Alam mo yung, sabi ko, past 12 na. Nasaan ka na? Sunduin na ba kita? So, eto na, sinundo ko na. Parang nagkalit na lang sa akin. Sabi, hindi ka tapos pati nila eh. So sabi ko, eto, may okasyon ngayon. Mas iintindihin mo yan kaysa sa akin. Sabi ko ngayon. Sige, ganito na lang. O, tahimik na tayo. Lumabas ako. Masama loob ko eh. Alas past 1 na, hindi na nakakain. Pinapasok niya ako sa bahay. Sabi ko, dito muna ako sa labas, papahangin na ako sa labas. Ang masama nito, pagpasok ko, pinapasok niya ako, siya naman ang lumabas. Umalis naman siya. Ay, hinabol ko na naman. Pangalawang beses, hinatid ko na, umalis na naman, hinabol ko na naman. So, itong pangatlo, umalis na naman nung gabi na yun, na madaling araw na, hindi ko na hinabol, Tita Kim. Kasi siyempre, masama na ng loob ko eh. Aalis ka na, 2 beses ka na, sasabihan kita, madaling araw, nakababae mong tao. Ang masakit, Tita Kim, nagwala siya pag-uwi. Anong klase? Sunduin ko na daw siya, ba't hindi ko raw siya sinunduin, hindi ko raw siya sinundaan, bakit parang may titira ba daw ako pa sa bahay? Ano ba yan? Sabi ko, ano ba yan? Nakakaloka. Ilang beses kitang sinundo. Sabi ko siya, huwag ka na umalis, manahimik na lang muna tayo.
Tapos nung pangatlo, sasabihin mo sa akin ganyan, may titira ako dito sa bahay na iba, hindi kita sinunda. Natutulog na ako, darating ka, magwawala ka. Okay. So, ganon. So, ngayon, parang ang sama ng loob talaga ni Kuya. Ang sama ng loob talaga ni LJ. Kasi mahal mo yung tao eh. Naintindihan ko, mahal mo yung tao, mahal mo yung pamilya mo. Kumbaga, hindi ka naman ma-stress ng ganyan, hindi mo yan pagtsatsagaan ng ganyan kung hindi mo talaga siya mahal, di ba? Until now, sobrang depressed ako. Alam mo yung bahay ko, hindi ko na nabayaran. Yung gamit ko, naiwan ko na. Nakikitira ako ngayon sa kaibigan ko. The last time na nawala kami, naghihirap kami, nakitira din ako sa kaibigan ko. Alam mo yung, ang masakit siya, naramdam ko na yun na, pag meron ba ako, pag ako ba meron, kilala mo lang ako pag meron. Hindi siya ganon, hindi ko sinasabing ganon, Tita Kim, ha? Sa sarili ko lang. Actually, kasi kada uuwi siya sa bahay, asikaso ko siya. Kung anong gusto niya, bago siya umuwi, pagluluto ko lahat. Kung anong gusto niya, ulan lahat, pagluluto ko. Alam mo na, hindi naman ako nag-aabang ng kapalit. Ang sa akin lang, maalala mo man lang ako, di ba? Kasi twice na. 3 hanggang 4 na beses na eh. So, ang salita niya, sabi niya, pwede ba ako magdala? Sige, dali mo na yan kasi wala namang ibang kakain dito. Ang dami-dami na. Dali mo. Ang masakit kasi yung salita niya na, kasi yung mga kasama ko sa trabaho, pagka-aalis sila, naiwan ako doon, may sapasalubong sila sa akin pagbalik, nahihiya naman ako. So, nagsalita ako sa kanya, sabi ko sa kanya, swerte ng mga kasama mo. Sabi kong gano'n. Samantalang ako, hindi pa ako na tatanungin pa lang kita kung susunduin kita. Ngayon lang ako magsasita sa'yo, ha? Masama na rin yung loob ko, sabi kong gano'n. Kasi di mo ko naalala. Alam mo yun? Yung bang... Ano na? Nawala na si Kuya. Ayan, Kuya, parang nawala na yung call mo. But anyway, LJ, pasensya na, very, very limited lang yung time natin ngayon. As much as gusto ko kayong bigyan ng platform, gusto ko kayong bigyan ng oras para sabihin lahat ng mga hinanakit ninyo sa buhay, hindi natin yan magagawa lahat dito sa ating programa. Pero anyway, siguro ang ano ko na lang dito, ang take ko na lang, hindi ko rin maintindihan paano ko i-solve ito. Hindi naman ako magician. Hindi naman ako superwoman at hindi rin naman ako Diyos, diba? Para i-fix yung mga bagay-bagay na yan. Kayo lang naman talaga makakapag-fix yan. Pero ako, opinion ko lang siguro ang take ko lang talaga dito sa kwento ni LJ, importante talaga kasi sa isang relationship, yung salitang maturity. Diba? Kasi kapag, tama yung sinabi ni LJ kapag may hindi kayo pagkakaunawaan, anong gagawin ninyo? Pag hindi na masyadong mag-init yung argument, pero that doesn't mean to say na hindi na natin naayusin yung conflict at hindi na natin haharapin yung conflict. Kasi isang sign na mature na ang isang relationship at mature na ang isang tao at ready na ang isang tao sa isang relasyon is kapag kaya niya nang mag-solve ng conflict at kaya niya nang harapin yung conflict. Hindi pwede na sa isang relasyon kapag nasasaktan tayo, aalis na lang tayo, tapos kapag umalis tayo, magagalit tayo, bakit hindi tayo hinahabol? Yung mga babae talaga may pagkasaltik din talaga. Yung bang magwo-walk out kapag nagkakaroon ng argument, tapos kapag nag-walk out, magagalit naman, bakit hindi hinabol? Sino mo nagsabing mag-walk out ka? Diba? May mga ganong mga kasaltikan yung mga babae, hindi lang actually mga babae, pati mga lalaki. Diba tayo sa relasyon? Pero, yung mga saltik na ganon, hindi pwedeng araw-araw ganon. Diba? Hindi pwedeng at the early stage, at the late stage of your relationship, walang pagbabago. Kung sa mga una, okay lang magpabebe. Pero kung halimbawang napakatagal na panahon, pero ganyan pa rin yung attitude natin towards relationship, it is not good and it is not healthy anymore. Kaya, ako sa inyo kung hahanap ako ng babae at lalaki na mamahalin ko, isa sa mga katangian talaga na dapat natin hanapin ay yung kanilang maturity. Because it takes a mature person to have a mature relationship. Kasi kapag hindi mature ang relationship nyo, toxic. Diba? Yung parang konting hindi lang pagkakaunawaan, hindi na kayo magpapansinan, hindi na kayo magbabatian, di ba? Imbis na wala ka ng pinoproblema na stress, ang dami mo ng stress sa trabaho mo, dadagdagan pa rin ng stress sa relationship ninyo. Di ba? So, importante po sa isang relasyon ang maturity. Whenever there is conflict and that is given, kasi dalawa kayong tao, magkaiba kayo lalaki, babae. Pag nagsama kayong dalawa, magkaiba kayo ng mga pananaw, magkaiba kayo ng attitude, hindi naman kayo pareha sa lahat ng bagay. Marami talagang
mga bagay na magiging argumento ninyo. At maraming mga bagay ang darating sa inyo na magkikreate ng conflict. But what matters most is that we look at our relationship maturely. Salubungin natin siya ng may mature na pag-iisip para yung mga conflict natin na yun, nati-turn natin yun into strengths of our relationship. Kasi kung hindi, kapag ilalagay natin ka-immature natin sa relationship, abay walang mangyayari. It will cause stress and toxic sa ating relationship. And therefore, unhealthy ang ating mind. Katulad dito si Kuya, na-depressed na. Na-depressed na tuloy si Kuya LJ. Diba? Hindi niya na alam kung anong gagawin niya. Kasi nga naman, hindi tayo mature umatake sa isang relasyon. So kapag tayo ay in a relationship, importante talaga yung maturity kung paano natin unawain at tanggapin ang isa't isa. Alright? Thank you for watching. Again, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and follow me on my social media accounts.